Alam po nyo mga kabagis, kung gusto nyo mapabagsak ang isang relihiyon, ito, bibigyan natin ng ideya ang mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Dapat mapabagsak nyo muna ang kanilang itinataguyod na doktrina. Kasi pag nagawa nyo yun, magkakaroon sa isip at puso ng kanilang mga miyembro na hindi totoong sa Diyos ang kanilang kinakaanibang relihiyon. Gayahin po nyo si Ginoong Eliseo Soriano. Alam niya kung paano mapabagsak ang iglesia. Kaso, hindi umubra sa doktrina ng iglesia. Nakamatayan na lang niyang hindi napabagsak ang iglesia ni Cristo. Oh, baka may mag-react naman sa aking mga MCGI dito ah. Totoo naman ang sinabi ko. Napabagsak ba ni Soriano ang iglesia? Kayo ngayon ang saksing buhay na hindi kinaya ni Soriano ang iglesia ni Cristo. At lalo pang namayagpag at nagtatagumpay. Sino ngayon ang may tunay na Diyos na buhay? Kaya nga yung mga umaatake sa iglesia ngayon, nasa mali kayong paraan sa pag-atake sa iglesia ni Cristo. Atakihin nyo muna ang doktrina nito. Patunayan nyong hindi tama ang aral na itinataguyod nito mula sa Biblia. Panigurado, babagsak ang iglesia ni Cristo. Siyempre, pag napatunayan nyong mali, miski ang isang doktrina ng Iglesia ni Cristo, kasunod niyan, paunti ng paunti ang mga sasamba. Andun na kasi ang pagdududa. Tulad ho ng nangyayari ngayon sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na napabagsak ng malinaw ang doktrina nito ng Iglesia ni Cristo. Kaso, hindi nyo kakayaning pabagsakin ang Iglesia ni Cristo sa kanilang doktrina. Maniwala kayo sa akin, malabo pa sa use oil ng motor na hindi nakapag-change oil ng 6 na buwan. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, edi magpadoktrina kayo para malaman nyo ang sinasabi ko. Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, tigil muna tayo sa pag-counter sa mga bumibira sa iglesia. Demoralisado na silang lahat. Pero asahan nyo na nakabantay pa rin tayo para counterin ang mga bad bacteria sa lipunan. Kung may nakita po kayong mga bagong bida-bida at gustong sumikat sa maling paraan, pasuyo ho, pa-comment sa comment section sa ibaba. Gusto ko, bago naman ang ating makengkoy. Ngayon, balik tayo sa mga normal reaction video natin. Ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Kasaysayang Pinoy. Pwede po nyo siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel para mag-subscribe. Siyempre, bago yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Huwag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Ang Iglesia ni Cristo ay natatag sa Pilipinas noong 27 ng Hulyo 1914. Natatagpo ang Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914, kasabay ng unang digmaang pangdaigdig. Saktong-sakto ho sa unang digmaang pangdaigdig. Ang lupit no? Ang tindi. Sinong matinong tao ang magtatatag ng relihiyon habang nagkakagulo ang buong mundo? Palibhasa, nagsisimula ng matupad ang hula sa iglesia, kung kaya't hindi alintana ang kaguluhan ng kapatid na Felix Manalo. Kahit anong isip ko, hindi yun tsamba. Mula sa kanyang hamak na pasimula, ang Iglesia ni Cristo ngayon ay isa ng iglesyang nakalaganap sa buong daigdig. Nasa 166 na pong mga bansa na ho ang kinakalatagan ng Iglesia ni Cristo, na may mga miyembrong 152 lahi at etniko. Ang tindi, no? Ang lupit ng Iglesia ni Cristo na nagmula sa bansang Pilipinas. Kaya nga yung mga kabinataan at mga kadalagahan ng Iglesia, hindi yan nag-aasawa ng hindi Iglesia ni Cristo.
Unang-una, aral sa INC ang huwag mag-aasawa ng hindi karelihiyon or else malaki ang chance na matitiwalag ka. Pangalawa, maghahanap ka pa ba ng hindi Iglesia ni Cristo? Kumpleto na sa lahi ang INC. Hindi ito kayang gawin kahit pa ang pinakamatatalino, pinakamayamang tao sa mundo na magtayo ng relihiyon. Tapos ganito kabilis ang pag-unlad. 110 years pa lang yan mula ng matatag. Pero tingnan nyo naman, ang Iglesia Katolika, bago lumaganap sa buong mundo, ilang libong taon pa ang lumipas. Tapos ang dami pa nilang pinagpapatay kung ayaw magpabinyag sa Katolisismo. Baka mag-react ang mga Katoliko dyan Aral-aral muna ng history bago mag-react ng masama sa sinabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Inilalarawan ng iba ang Iglesia ni Cristo bilang ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa Asia at ang pinakamalaki, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang iglesia na lumitaw at nagmula sa Pilipinas. Subalit marami pa ring mga tao ngayon, lalo na ang mga nasa labas ng Pilipinas, ay lubhang kakaunti ang nalalaman ukol sa Iglesia ni Cristo at ang mga impormasyon pang kanilang nalalaman ay nagmula sa mga tagalabas ng Iglesia o sa mga hindi kaanib na ang iba ay tinuturing ang Iglesia ni Cristo bilang kanilang mahigpit na kaaway. Dahil dito, ang kanilang sinasabi patungkol sa Iglesia ni Cristo ay kanilang opinyon laban sa Iglesia, mga pakahulugan lamang nila sa mga aral at gawain ng Iglesia ni Cristo. At ang iba pa'y paninira, panunuligsa at panghuhusga lamang laban sa iglesia. Alam po nyo mga kabagis, kung gusto nyo mapabagsak ang isang relihiyon, ito, bibigyan natin ng ideya ang mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Dapat mapabagsak nyo muna ang kanilang itinataguyod na doktrina. Kasi pag nagawa nyo yun, magkakaroon sa isip at puso ng kanilang mga miyembro na hindi totoong sa Diyos ang kanilang kinakaanibang relihiyon. Gayahin po nyo si Ginoong Eliseo Soriano. Alam niya kung paano mapabagsak ang iglesia. Kaso, hindi umubra sa doktrina ng iglesia. Nakamatayan na lang niyang hindi napabagsak ang iglesia ni Cristo. Baka may mag-react naman sa aking mga MCGI dito Totoo naman ang sinabi ko. Napabagsak ba ni Soriano ang iglesia? Kayo ngayon ang saksing buhay na hindi kinaya ni Soriano ang iglesia ni Cristo. At lalo pang namayagpag at nagtatagumpay. Sino ngayon ang may tunay na Diyos na buhay? Kaya nga yung mga umaatake sa iglesia ngayon, nasa mali kayong paraan sa pag-atake sa iglesia ni Cristo. Atakihin nyo muna ang doktrina nito. Patunayan nyong hindi tama ang aral na itinataguyod nito mula sa Biblia. Panigurado, babagsak ang iglesia ni Cristo. Siyempre, pag napatunayan nyong mali, miski ang isang doktrina ng Iglesia ni Cristo, kasunod niyan, paunti ng paunti ang mga sasamba. Andun na kasi ang pagdududa. Tulad ng nangyayari ngayon sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na napabagsak ng malinaw ang doktrina nito ng Iglesia ni Cristo. Kaso, hindi nyo kakayanin pabagsakin ang Iglesia ni Cristo sa kanilang doktrina. Maniwala kayo sa akin, malabo pa sa use oil ng motor na hindi nakapag-change oil ng 6 na buwan. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, edi magpadoktrina kayo para malaman nyo ang sinasabi ko. Hindi naman ibig sabihin na nagpadoktrina kayo sa iglesia ay isa ka ng INC. Madami ka pang dadaanan. Sasalain ka pang mabuti. Hindi pwede dun na mag-iiglesia ka tapos pag may simbahan kang nadaanan, ay magsa-sign of the cross ka. Kaya yung mga umaatake sa Iglesia ni Cristo ngayon, mga mahihinang mga nilalang ang mga yan. Tulad ni na Epipanyo, Bulol Labrador, Aling Marie at marami pang iba. Wala kasing alam sa Iglesia. Kahit anong gawin nyong paninira sa Iglesia ni Cristo, kahit anong gawin nyong pag-aalimura sa tagapamahala ng INC, hindi nyo yan mapapabagsak sa ganyang paraan. Kahit magsama-sama pa kayong lahat, totoo yun. Walang kabayas-bayas ang salita kong ito. Ang pinakabuhay ng iglesia ay ang dalisay nitong mga aral na mula sa tunay at buhay na Diyos. Upang maging makatwiran ng lahat, dapat lamang na malaman din ang panig ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin
ay ang sambahin at paglingkuran ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat batay sa kanyang mga kautusan at aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Bilang isang organisasyong panrelihiyon, ang mga pangunahing gawain ng Iglesia ni Cristo ay kabilang ang pagsamba sa Diyos, ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo at ang pagpapatibay sa mga kaanib sa Iglesia. Ang taimtim na pagtitipon ng mga sumasampalataya. Ang regular na pagsambang kongregasyonal ay isinasagawa 2 beses sa isang linggo, karaniwan ay sa mga araw ng Huwebes at Linggo. Bahagi ng palatuntunan ng pagtitipong ito ng Iglesia ang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos, panalangin at ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat isang organisasyong panrelihiyon na ang pangunahing layunin ay ang sambahin ang Panginoong Diyos, ang Iglesia ni Cristo ay nagtatayo ng mga gusaling sambahan o tinatawag na kapilya na siyang pinakadako kung saan isinasagawa ang mga gawaing panrelihiyon ng bawat lokal na kongregasyon ng Iglesia. Ang pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan ay bilang pagtupad din sa kautusan ng Diyos sa kanyang mga hinirang para sa kanyang ikaluluwalhati. Ang pangunahing gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay ang Templo Sentral na matatagpuan sa Commonwealth Avenue, New Era, Quezon City. Ang gusaling ito ay inihandog sa Diyos noong Hulyo 1914. Ngayon, ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay matatagpuan hindi na lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na naabot na ng Iglesia. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, karaniwang tinatawag sa Pilipinas na kapilya, ay tumatayong landmark sa mga dakong kanyang kinalalagyan. Ayon mismo sa ilang matataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo, bagamat ang mga kapilya ng kanilang relihiyon ay iisa ang itsura kung titingnan ito mula sa labas, magkakaiba pa din umano ang mga plano sa bawat kapilyang ipinapatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga bahagi din ang mga ito na magkaibang disenyo batay sa architectural design na pinagtibay sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Makakatulong din ang kakaibang architectural design ng mga kapilya ng iglesia para mas madali umunong makilala ng bawat kapatid nating iglesia ang kanilang bahay-sambahan at maging ng ibang mga tao mula sa ibang relihiyon. Makikilala ito agad at ito ay makikita sa kahit anong kapilya ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo, mapamaliit man ito malaki. Sinisikap ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo na maging maayos at maganda ang mga disenyo ng kanilang gusaling sambahan at makikita ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa at mababasa sa Haggai chapter 1 verse 8. Ayon dito, magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Ayon sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, noon pa manumano sa bayan ng Diyos, ang matandang Israel ay pinag-utos na ng Panginoong Diyos na ipagtayo siya ng bahay-sambahan. Yun ay ang templo o ang gusaling sambahan. Hindi na lamang ito basta ipinag-utos ng Diyos na basta na lamang siya ipagtayo ng bahay o gusaling sambahan, kundi ang nais niya ay bahay na kanyang kalulugdan at siya ay luluwalhati. Isa ito sa mga isinasaalang-alang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, kaya nagpapatayo sila ng mga gusaling sambahan para madulutan ng kaluguran at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Hindi sapat lamang na makapagtayo na ng gusaling sambahan ng mga tao dahil kung ipagpapatuloy umano ang mababasa sa Haggai, dapat ay pangalagaan din ng mga ito at huwag hahayaang nadudumihan. Dapat umanong walang nagiging kasiraan ang kanyang tahanan. Nasusulat din ito sa Haggai chapter 1 verse 3. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng higa na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Ngayon ay ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, gunitayin ninyo ang inyong mga lakad, kayo nangaghasik ng marami at nagsisianin ng kaunti, kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan, kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw, kayo nanganganamit ngunit walang mainit. At yung mga kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Kayo'y nangaghintay ng marami, at narito ang dumating ay kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahahandusay sa wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Ayaw na ayaw ng Panginoong Diyos na pinababayaang wasak o may kasiraan ng kanyang templo o ang gusaling sambahan. Kaya sinumpa niya ang buhay at pamumuhay ng bayang Israel noong pabayaan nila ang templo o bahay dalangin ng Diyos. Ganito pahalagahan at kamahal ng Diyos ang kanyang tahanan. Mahalaga sa Diyos ang kanyang templo o ang gusaling sambahan dahil na din sa nasusulat ito sa Awit chapter 26 verse 8. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay.
at ang dako ng tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Mahalaga ito sa Diyos dahil dito tumatahan ang kanyang kaluwalhatian. Maging ang pangalan, mata at puso ng Diyos ay doon din tumatahan. Alam ko mga kabagis, kayo mismo kapag sinabing kapilya ng Iglesia ni Cristo, panigurado unang pumapasok sa isip nyo, mga naggagandahang kapilya, malinis, maayos at walang paninda. Siyempre. Alam nyo bang ang mga kaanib na mga yan ay may mataas na pagpapahalaga sa kung paano alagaan ang kanilang mga kapilya? Opo, tama po ang narinig nyo. Kung ang ibang relihiyon wala silang pakialam sa kanilang mga simbahan o kapilya, mas maayos pa nga ang kanilang bahay kesa sa kanilang simbahan o kapilya. Pero ibahin nyo ang iglesia. Marami akong kilalang profesional at mga mayayamang mga miyembro ng iglesia. Tulad ng teacher, police, engineer, abogado, piskal at marami pang iba na kayang magbayad ng kahit ilang tao para gumaan ang kanilang gawain sa araw-araw. Pero kung ang pag-uusapan ay ang paglilinis, pagsasaayos ng kapilya nila, sila mismo ang gumagawa nun. Kahit na matatanda na sila dahil alam nila ang kahalagahan ng bahay-sambahan. Itong dahilan kaya sinisikap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na maging maganda ang mga disenyo ng mga gusaling sambahan at mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Dahil sa lugar na ito sinasamba, linuluwalhati at pinaparangalan ng Iglesia ni Cristo ang Diyos. Marami ang nagtatanong at ang iba naman ay ipinapakuhulugan pa ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo sa mga patusok-tusok na makikita sa kanilang mga kapilya. Sinasabi nilang sungay daw ng demonyo o kaya ay missiles daw. Meron pa silang paniniwala na sa pamamagitan nito ay lilipad umano papuntang langit ang sambahan pagdating ng araw ng paghukom. Talaga namang mapapakamot sa ulo at matatawa ang mga arkitek at iba pang mga may kaalaman sa pagdidisenyo at paggawa ng isang gusali sa mga ganitong kwento ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Ang mga nagdisenyo ng kapilya ng INC noong una ay sila Carlos Raul Villanueva, Juan Nakpil at syempre si Carlos Santos Viola. Ang mga steeples o spires na ito ay hindi ginawa para mag-represent ng sungay ng demonyo at missiles, kundi ito ay aesthetic beauty ayon na rin sa apo ni Carlos Santos Viola. Karamihan din naman ng mga simbahan ay may steeple at dahil wala naman silang krus sa kapilya nila, bilang tanda na isa itong chapel ay nilalagyan ito ng steeple. Dahil kung hindi, magmumukha lang itong bahay. Kaya sa ibang bansa, ang mga property na nabibili ng INC hanggat maaari ay nilalagyan nito. Kagaya na lamang ng libu-libong mga kapilya sa iba't ibang dako ng bansa, ang mga spires na ito ay hindi lang pandekorasyon sa mga kapilya, kundi nakakaaya na tumingin sa itaas, sa langit, sa Diyos, para lagi natin siyang maalala. Ayon na rin sa sinasabi sa pasugo, ang malimit na paggamit ng mga tulis ng tore, tilos at spike ay hindi walang kabuluhan sa paningin. Bahagi ito ng disenyo hindi bilang dekorasyon lamang, kundi upang maging konkretong inspirasyon na umaakay sa mga mata upang tumingala sa itaas, sa sangkalangitan at sa manlalalang. Yan ho ang dahilan kung bakit ang taas ng uri ng mga Iglesia ni Cristo kung ang pag-uusapan ay ang pagpapatayo ng bahay-sambahan, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapilya nito. Yun nga lang 15 years na pagiging tagapamahalang pangkalahatan ng ka Eduardo Manalo ay 4,010 na mga kapilya ang naipatayo nito. At hindi lang basta-basta ang mga kapilya, ang mga yan. Marami sa mga yan, ginastusan talaga. Halimbawa na lang ang lokal ng Luzon na nagkakahalaga ng 300 million pesos. Isang kapilya pa lang yan ha. Kaya nakakatawa na lang yung mga nagsasabing bankrupt na at may utang ang iglesia ng mahigit 8 billion pesos. May bankrupt bang namimili na mga kapilya ng ibang relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo? Binibenta nila sa INC dahil wala nang nagsisimba sa kanila. May bankrupt bang namimili ng naglalakihang lupain o kasing laki mismo ng isang bayan sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo? May bankrupt bang kaliwat kanan ang ginagawang paglingap sa mga kapatid sa iglesia, miski hindi miyembro nito sa buong mundo? At may bankrupt bang mabilis magparami ng mga nagmamahalang kapilya sa buong mundo? Simbahang Katolika, oo, ang bankrupt dahil halos wala nang nagsisimba sa kanila. Ulitin ko, kung gusto nyong mapabagsak ang Iglesia ni Cristo, lalo na sa mga kumakaaway nito, atakihin nyo sa aral,
sa kanilang doktrina dahil yan ang pinakadugo o buhay ng Iglesia ni Cristo. Pero maniwala kayo sa akin, hindi nyo kakayanin ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Yun, bilang Pilipino ho, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalinong komento sa ibaba. Dapat po may pakialam ka. Dapat ho may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.